Alright, mga minamahal, yes, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Ano kaya ang pakiramdam ni Senator Dante Marcoleta nung nilaglag niya mismo ang kanyang sarili? Tama talaga yung kasabihan na nauhuli ang isda sa bunganga. The more you talk, the more you create a mistake. Nakakatawa mong isipin pero yan talaga yung nangyayari ngayon kay Senator Dante Marcoleta. Can you imagine? Sinabi niya sa Senate hearing na never pa daw silang nagkausap ni Gutesa. Alam niyo naman na itong si Gutesa is a surprise witness kuno. Diba? Na tumawag kay Mike Defensor at naging middleman si Mike Defensor para makausap itong si Senator Dante Marcoleta na una palang katakataka na bakit kakausapin niya si Marcoleta na hindi naman siya yung chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. Now anyway, going back sa ating topic, eto na. Si Senator Dante Marcoleta, sinabi niya sa hearing na never pa daw silang nag-usap ni Gutesa. Pero eventually, sa interview niya dito kay Katunying, merong admission. Which is, sinabi na nagkaroon ng random question. Ito yung maganda sa mga interviewer, nagkakaroon ng mga pahapyaw na random question to the point na yung maliit na tanong na yun, abay, pwede. Diba mga minamahal na malaglag or ma-issue? Diba? Pwedeng magkaroon ng hugot or tinik dyan. At ito na nga yung nangyari. Sabi ng nag-interview, what if bumaliktad itong si Gutesa? Alam naman natin na si Gutesa, yung kanyang affidavit, mga minamahal, is hindi naman talaga notarized. Kasi yung sinasabi nilang abogado, ay yung sinasabi niyang abogado na pumirma daw, itinanggi na hindi yun totoo, hindi daw yun siya. So ngayon, going back sa ating topic, ang sabi, what if bumaliktad itong si Gutesa? Ang sabi ni Senator Dante Marcoleta, hindi, nakausap ko na yan. Ito nga yung video, panood ko sa inyo mga minamahal. Bandang mga nasa 9 minutes, itong video na to. Pero short clips lang siya. Actually, kanina nga, tawang-tawa ako. Bainahan natin yung sound. Tawang-tawa ako kanina Kasi parang napaganon yung yung nag-interview Ito, pakita ko. Wait lang. Itong part na to. Trabaho nila talaga, magnotaryo. Maramihan ito talaga. Opo. Okay. Hindi ko kaya babaliktad itong witness na ito? Ano yung tanong nyo? Hindi ko kaya bigla na lang bigla bumaliktad naman at mag-recant ng kanyang mga sinabi. Hindi ako naniniwalang babaliktad yun. Nakausap ko Hindi nga nakapagsalita ng diretsa. Diba? Kasi alam nila na, medyo parang giving tong sagot niya. Hindi yung babaliktad, nakausap ko na Diba? Mga minamahal, pansinin ninyo. May something. So now, parang, Senator Dante Marcoleta, deserve mo man kung ipapatawag ka. Diyan nga po kung bibigyan ka ng subpoena or tanggalin ka bilang member ng Senate Blue Ribbon Committee. Alright, ngayon, by the way, hindi pala yan yung pag-uusapan natin. Oo. Meron akong isa pang hot topic, mga minamahal. Dalawa yung pag-uusapan natin. Ngayon, ano yung masasabi ninyo dyan sa issue ni Marcoleta? At ngayon, itong pag-uusapan natin pangalawa. Grabe din yung eksena diyan sa The Hague, sa the Netherlands. Grabe, no? Yung kanilang mga paawa and organic na paawa effect para itong si Sara Duterte ay mai-uplift sa 2028. Grabe yung trabahong ginawa ni Alpotera at mismong si Marlica ang nag-reveal niyan. Sabi ni Marlica, iimbestigahan din yung double agent team ni Alpotera kung galing sa flood control budget ang pinaka-business class. Connected to sa flood control, mga minamahal.
Pinangretoke kasi at pinanlamon nila kasi mga jobless ang mga jutang ginina pero nakapag-biz class. Ito kasi yon yung inaamok ni Marlica. May time naman na kahit paano may tama si Marlica. Yan o. Business class yung mga kupal. Diba? Diba? Magtataka kayo na bakit parang ang yaman nitong team ni Alputera sa Duterte Street. Diba? Grabe yung grabe yung pinagtatataka ko. Ngayon, na-content ko sa inyo before na itong si Small Boy pala ang nasa likod nitong mga business class. Diba? Ng mga gala, pumasay, lahat. Nitong mga nandoon ng mga vloggers sa the Netherlands. Kasi ganitong eksena, mga minamahal. Si Alputera, hindi lang talaga yung taga-organisa ng mga tao. Siya din ang nagmamanipula ng narrative at galawan. Kasi may mga team yan eh. Team Alputera, Team Zimmerman, Team Sara, Team Go, yan, Team Hanelet. May mga kanya-kanyang team yan. Ngayon, nagkakasundo lang sila, Free Duterte. Pero sa ibang pagkakataon, hindi. Hindi sila nagkakasundo. Ngayon, itong ginagawang paawa effect, mga minamahal, nila Alputera para mag-benefit itong si Sara Duterte, talagang pinapakita na nila. Ngayon pa lang tinatrabaho na nila. Diba? May script eh. Diba? So, ano yung purpose nun? Para palakasin ang pangalan ni Sara Duterte ngayong 2028. Lahat talaga mga minamahal, pinasok na ng mga vloggers na yan. At ang nagmamanipulate dyan, walang iba kundi si Alputera. Ngayon, pansinin ninyo, yung mga kaganapan dyan sa dahig, yung international drama, habang nagaganap ang kaso at mga usapin, abay nagsiset up ng drama. At kailangan ipakita ng grupo na malakas ang suporta kay former President Duterte kung sakaling tumindi ang kaso ni Digong dyan sa the Netherlands. Diba? Yung parang ipapamukha nila na parang aping-api sila. Yung ipapamukha nila na parang sobrang nakakaawa sila. Diba? Ang problema, yung ganitong klaseng galawan, hindi na to pang local eh. Diba? Nakikita na din to internationally. So, wala nang bago. Diba? Kaya mas lalong umiinit yung kaso ninyo kasi kayo din ang dadaldal ninyo. Diba? Ngayon, itong si Small Boy, pinakatanong natin sa lahat ba't mo ginagastosan? Bakit ka gumagastos para dyan? Kasi alam naman natin na si Small Boy yung gumagastos dyan. Ay, hindi pa natin papangalanan ngayon. Pero later, I will do that. Kasi itong si Small Boy, pinoprotektahan niya yung kanyang negosyo. Kaya namamangka siya sa dalawang ilog. Merong pagka Duterte at may pagka Marcos. Kasi kahit sino man ang tumawag sa dalawa at the end of the day panalo pa din siya. Kasi meron siyang nahihita. Both. Kung tumawag si Marcos, go pa din yung business niya kasi siya yung nag-run sa mga Duterte vloggers, rallies. Diyan sa dahig. Siya ang nagpopondo ng lahat. Simple lang kung bakit, mga minamahal. Kasi, para meron siyang kapit pa din sa negosyo. Diba? Kaya kahit sinong administrasyon, panalo pa din siya. Kasi yan naman talaga yung punto niya. Diba? May salbabida. Itong si Small Boy. Ngayon, ano ba yung connection ni Small Boy dito sa Malacanang? Si Small Boy ay merong transaction, nakikipagkita kay First Lady. And I hope na sana matunugan ni First Lady. Diba? Mga minamahal. Meron siyang direct access kay President Bongbong Marcos sa mismong administrasyon. And kapag hawak mo, syempre, ang Malacanang, diba? Ang sekreto dyan ni Small Boy is survival mode. Diba? Hawak niya yung Malacanang eh. Nakakahita siya sa Malacanang eh. Diba? Ngayon. Pero pag magkaroon na ng bakbakan, kung sino man yung manalo, itong si Small Boy, makikita natin ang kanyang pag-uugali. Pero hindi pa natin siya i-reveal. Eh, malinaw mga kababayan na itong kanilang pa-organic kuno. Diba? Organic kuno, mga minamahal na rally-rally nila. Mga pakitang tao lang yan. Pakitang effect lang yan. At wag na wag kayong maniniwala sa ganyan.
Diba? Itong si Small Boy kasi ginagamit niya yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang power dito sa mga vloggers at mga influencer. Diba? Sinisiraan niya ang admin habang nasa admin siya. Kaya itong drama nila, itong power effect nila, si Kaufman nga pinapaasa sila, si Small Boy pa kaya. Diba? Ano yung magiging role sa sunod ni Small Boy dyan? Sa mga rallies na yan? Well, let's see. Diba? Alright mga minamahal, yun po. Anyway, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat mga kababayan.